Ang mga bawal gawin ng taong may taglay na agimat o anting-anting. Para sa mga gustong matuto ng karunungang lihim, mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Ang agimat na kilala rin bilang anting-anting o bertud, ang pamusong katawagan para sa mutya, amuleto at iba pang klaseng bagay o gamit na mayroong kapangyarihan sa Pilipinas. Malaki ang ginampanang papel nito sa mitolohiya ng katutubong Pilipino, bagamat marami na ang naging pagbabago sa konteksto ng agimat. Ginagamit pa rin ito sa pang-araw-araw ng pamumuhay ng maraming Pilipino sa mga katha at relihiyon dito sa bansa. Ang agimat, medalyon o anting-anting ay inuugnay sa mga ideya ng isang tao ukol sa pamumuno sa bansa, sa barangay, sa bayan, sa kapangyarihan, sa nasyonalismo at sa revolusyon ng panahon ng Espanyol, Amerikano, Hapon. Kahit ang ating mga bayani ay gumamit ng mga medalyon o mga anting-anting nung panahon ng KKK. Ito ang museo sa San Juan na dinisplay ang mga agimat ng ating mga bayani. Ito ang museo ng Katipunan na nakadisplay ang mga agimat. Galangin po natin ang mga taong gumagamit ng agimat at anting-anting. Sila po ay may mga bagay na nakikita na hindi nakikita ng normal na tao. Ayan po ang mga ilang gamit ng ating mga katipunero at mga katutubong Pilipino na nakadisplay. Pwede niyong puntahan sa San Juan kung gusto niyong makita ang ilan sa mga bagay na mahiwaga at nakatulong sa ating bansa para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Nirespeto po namin ang mga tao na hindi naniniwala sa agimat, hindi naniniwala sa anting-anting, at hindi naniniwala sa kulam. Ipinapahayag po namin dito ang kapangyarihan at lakas ng agimat. Pati ang ating mga bayani katulad ni Emilio Aguinaldo na binigyan umano ng agimat ng kanyang kaibigang Tikbalang. Ito ang dahilan kaya siya ay nagkaroon ng mahabang buhay, hindi napatay sa laban, at palaging nakakatakas sa kamay ng kanyang mga kaaway. Di umano ang Tikbalang na ito ay binigyan siya ng medalyon, ng bato, at siya ay binibigyan ng warning tuwing may kalaban na lalapit sa kanya. Ito naman ang ating bayaning si Macario Sakay, dati Katondo. Si General Macario Sakay ay nakipagbakbakan nung panahon ng Kastila, ngunit inabot din niya ang panahon ng mga Amerikano. Siya ay isang general na gumamit ng mga anting-anting, at isang anting-anting na gamit niya ay isang vest na punong-puno ng mga orasyong Latin ng mga nakasulat. Ang naturang vest ay nakadisplay ngayon sa Museo ng Katipunan sa San Juan. Ito ang dahilan kung bakit siya ay palagi nakakatakas sa kaaway at nakapagbigay umano ng kakaibang lakas. Si General Antonio Luna naman ay may kapit o may tangan na medalyon na tinatawag na Virgen Madre. Ang ating bayaning si Supremo Andres Bonifacio ay may taglay na anting-anting o agimat ng Santiago de Galicia o tinatawag na Birheng del Pilar. Lahat ng ating mga katipunero ay may gamit ng mga agimat. Yun ang dahilan kaya sila tinawag ng mga Amerikano na men of anting-anting.
huwag din natin nakakalimutan na gumamit din ng anting-anting ang mga sikat na tulisan na sina Nardong Tuti, nandyan din si Tiagong Akyat, at nandyan din si Gregorio Aglipay, at marami pang iba. Mag-subscribe po sa ating YouTube channel at ating Facebook page para sa karunungang lihim. Ito ang mga bawal kapag ikay may taglay na agimat, anting-anting o medalyon. Number 1. Huwag na huwag isusuot o dadalhin ang agimat kapag ikay nakikipagtalik sa inyong mga asawa o mayroong kayong ginagawang bagay na makamundo. Tandaan po na ang medalyon o agimat ay isang sagradong bagay, kaya ito ay hindi pwede sa mga makamundong paraan ng tao. Pangalawa, huwag na huwag susuotin ang agimat o huwag na huwag itong dadalhin kapag ikaw ay dudumi sa palikuran. Iwanan mo ito sa labas bago ka dumumi. Huwag na huwag mo itong ipapasok kapag ikaw ay dudumi. Ang inyong medalyon o agimat ay manghihina ang bisa nito pag ito ay inyong ginawa. Ang pangatlo, huwag na huwag susuotin o dadalhin ang agimat kapag ikaw ay pupunta sa mga makasalanang lugar katulad po ng motel, ng mga beer house o spa na merong mga ibang klaseng serbisyo. Huwag pong salaulain ang gamit. Tandaan po na ito po ay isang sagrado. Tandaan po itong mabuti. Pag ito ay hindi nyo ginawa, manghina o pwedeng mawalan ng bisa ang inyong mga agimat. Ang number 4 ay medyo kontrobersyal. Ngunit sa akin, ang number 4 ay iwasan, suotin o dalhin ang inyong mga agimat o medalyon kapag kayo ay nasa sementeryo hanggat maaari. Ang ibang maagimatero ay hindi pinapadala ito sa sementeryo. Ang sa akin ay iwasan hanggat maaari. Kung kayo ay wala namang kaaway o wala namang panganib, hanggat maaari ay huwag yun nang suotin ang inyong mga agimat sa sementeryo. Tandaan po ito. Kung kayo ay makikipaglamay o pupunta sa wake, huwag na huwag dadalhin ang agimat o medalyon dito. Iwanan nyo ito sa inyong mga bahay. Huwag na huwag, inuulit ko, huwag na huwag itong dadalhin sa lamay dahil maaaring mamatay ang inyong mga agimat o ito ay manghina kapag ito ay dinala nyo sa pakikipaglamay. Huwag na huwag kayo magkapahakbang sa kahit kanino kapag suot ninyo ang inyong mga agimat. Halimbawa, suot nyo o dala nyo ang inyong agimat. Halimbawa, kayo ay nakaupo o nakahiga, huwag nyong haya ang merong taong humakbang sa inyo. Ang 7, kapag suot ninyo ang inyong mga agimat at kayo'y nasa labanan o kung ano man ang inyong ginagawa, kapag kayo ay nakadapa sa lupa, huwag na huwag hahayaan na sumayad sa lupa ang inyong agimat kapag ito ay inyong suot. 8, mas mainam po o mas maigi
na huwag nang ipakita sa ibang tao o kahit man lang ipakapit ito sa ibang tao. Tandaan nyo na pwedeng i-discommune, pwedeng higupin ang lakas ng inyong agimat, o pwede itong pasahan ng negative energy ng ibang tao. Kaya mas maigi ay huwag itong ipakita o huwag itong ipakapit sa ibang tao. Pangsyam, huwag na huwag pong ipagyayabang ang kapangyarihan ng agimat sa kapwa o sa ibang tao. Pangsampu, huwag na huwag gagamitin ang agimat o anting-anting sa kalokohan. Huwag itong gamitin sa kasamaan o panglalamang sa inyong mga kapwa. Ang agimat po ay sagrado at ginagamit sa kabutihan. Ginagamit ito sa pagtulong sa kapwa, pangproteksyon sa sarili at pangproteksyon sa pamilya, hindi po sa pagmamayabang at sa paggawa ng mga bagay ng kasamaan. Ito ang isa sa pinakaiingatan kong medalyon at paborito. Ito ang medalyon na sagradong Atardar. Ito po ay isang malakas na klase ng agimat. Ito ay mabisa at ito ay subok na. Kung makikita nyo sa may mga third eye, yan ay buhay na medalyon. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aming ibinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninuno. Mahalin at pagkaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag pong gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang napakaloob dito ay lubhang maniwaga, gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos.